Sa ngayon po patuloy pa rin ang generally fair weather conditions sa malaking bahagi ng bansa dahil pa rin yan sa dalawang weather systems. Una na dyan ay ang ridge or extension ng high pressure area na nandun po sa may North Pacific Ocean at nag-extend dito sa may northern and central zone na siya nagdadala po ng generally maaliwalas na kalangitan at maliit na tsansa ng mga pag-ulan. Yung mga isolated rain showers or thunderstorms, posible naman po dito sa may southern Luzon, down to Mindanao dahil sa easterlies o yung hangin na nagmumula pa rin sa may Pacific Ocean. At sa maraming lugar po, bahagyang maulap na kalangitan ng mararanasan, kabilang na ang Metro Manila. Samantala po, isang bagyo ang namataan po sa labas ng Philippine Area of Responsibility dito sa may Pacific Ocean. Nabuo po yan kaninang hapon from a low pressure area and as of 3 in the afternoon ay namataan po ito 3,000 kilometers silangan po ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, ang taglay na hangin nito 55 kilometers per hour pero habang lumalapit ito sa ating kalupaan ay patuloy pa itong lalakas at habang nandito pa rin siya sa mainit na parte ng karagatan. Base po sa latest tropical cyclone potential forecast ng Pag-asa, kikilos ang bagyo west-northwest or papalapit ng unti-unti dito po sa ating kalupaan sa Philippine Area of Responsibility. At dahil ito'y tropical depression at nasa malayong parte pa ng karagatan, posibleng umabot pa ito sa severe tropical storm or typhoon category sa susunod po na 6 na araw habang binabagtas yung southern portion of Guam. Base naman sa ating latest forecast, posibleng Wednesday or Thursday, pumasok ito ng ating PAR. Papangalanan po natin ito na Kaloy kung sakasakali o yung magiging pangatlong bagyo for this year at una naman for the month of April. Sa pagpasok niya ng ating PAR, sa Thursday hanggang sa weekend, we're seeing na magre-recurve po o lilihis ito ng direksyon, moving northwest hanggang sa maghilaga po patungo dito sa may southern portion of Japan. So ibig sabihin, maliit ang chance sa ngayon na ito'y tatama sa ating kalupaan or directly makaka-apekto given na malayo nga po ang sentro nitong bagyong tatawaging Kaloy sa ating kalupaan. However, patuloy pa rin mag-monitor sa mga pagbabago dahil ilang araw pa naman at marami pang posibleng senaryo regarding this weather disturbance.